Automobato, as is, where is deception by the Decepticon? As is, where is ba ang kotse nyo? Manood na dito sa Let's Talk About What Not. Hi there everyone. Let's talk about what not. Sa tagal-tagal, ang dami nating mga issues na nakita. Pero meron akong nakita ngayon o napanood sa internet, sa YouTube particularly, na medyo nagkakaroon ng kaguluhan. No? Again, this is Let's Talk About What Not. This is for our channel, Just TV. We have now a chaos about buying used car in the Philippines. Yun. Ninote ko talaga. Nagkakagulo yung ating mga kababayan sa pagbili nung ano ba talaga yung diskarte sa pagbili ng used car. Sabi nila, I saw some vloggers versus another vloggers. They are actually defending its sides, bawat sides, creators, content creators versus content creators. At ano ba yung common na response ng mga viewers natin sa mga readers sa ating issue regarding buying used cars in the Philippines. Oh. Sino to? May bisita tayo. Andali lang at medyo natin. What are you doing here? Who are you, my friend? At hindi ko na-expect na may ibang taong dadating dito ngayon. Dahil pinag-uusapan namin yung issue regarding buying used car in the Philippines for now. At pakilala natin sino itong kaibigan natin na nag-gate crash dito sa atin. Actually, he is my alter ego, alter ego ko yan eh. Siguro, before natin ituloy yung ating issue regarding buying used cars in the Philippines, ay pakilala muna natin yung ating alter ego. Ikaw ang sikat. Walang ba kundi si Can you tell us your name, please? Yan, call me mga kaibigan. Thank you so much. Thank you so much. Alam nyo, sabi nung mga napapanood ko sa Teka, ako si YouTube, Harry. sabi nila, Haring Rookie. walang manloloko kung walang magpapaloko. Tama ba yan? Hindi pa ako tapos magpakilala. Tama yan. Kaya lang ang lumalabas parang we are in our own wings. Diba? Nasa isang bansa ka pero parang walang batas Bayan yung nakikita ko bakit hindi natin kasi pwede sabihin na yung lahat ay may alam sa sasakyan. Lahat ay mayroong alam sa sasakyan. Natawa nga ako, hindi ko alam. Natawa ako, malulungkot dito. Sabi ng isang reklamo seller, sabi na ganyan talaga, as is where is. Ano? Sabi? Pag binili mo yan at pinirmahan mo ngayon, 1 segundo pa lang na lumabas. Oo, as is where is. Yung sasakyan at nagkasira. Cargo na nung bumili. My God. Napaka-responsible na seller niya. Responsible. Very responsible. Kaya nagkakagulo ang bansa natin, alam nyo, kahit yung mga tao sa atin sa Pilipinas, kahit sa batas trapiko, kahit anong batas, particularly dito sa pagbili ng mga used cars. Di ba, Brad? Ano bang masasabi mo? Sige. Wala, okay na. Sige, go ahead. Sabi mo Okay, yeah, exactly. Kasi kailangan meron tayo talagang maayos na batas. Maayos na batas tayo dyan dapat. Kaya nga ito, meron naman hamunin nyo yung mga ngayon, election ngayon. Hamunin nyo yung mga tatakbong magiging mambabatas sa lokal. So local na pamahalaan, municipality o barangay. Exactly, Joel.
bago natin hamunin yung mga nasa taas, i-check natin. Kasi check naman yan kung yan ay magiging against the law, o may ino-oppose na law. Pwede naman silang gumawa ng mga batas sa kanilang lugar. Makes sense. Para protektahan yung mamimili regarding Sensible dito din sa to mga minsan, no? seller na ito. Abusive seller Oho. yan sila. Talagang tipong hindi naman ganyan ang responsible selling kahit nasabihin mong used car yan eh. Kaya ako naman nasabi to, ibibigay ko sa inyo yung sistema kung paano bumili. Now, let's compare yung bumili ng used car dito sa Canada, ano yung guidelines. Sa atin sa Pilipinas kasi walang guidelines eh. Diskarte mo na, ganun eh. Bara-bara na. Kung may matiming ka sa bulok, maganda ang labas, bulok ang loob, yari ka na. Pero hindi sana ganun. Hindi sana ganun. Dapat may governing body na, diba? Wala pa na ron. Diskarte mo yun. Governing body na, yes, exactly. Bago yan, ha? Mag-aasikaso nun para i-assure yung buyer na yung kanilang binibiling sasakyan ay magagamit naman nila. Grabe yung isang vlogger, sabi niya, 160,000 mo, pinabili mo. Yeah. 160,000 sa ibang mamamayan, sa ibang tao, it's a big amount. Pinaghirapan nila yun. Kahit maliit na amount lang sa kanila yun. Oo naman. Kahit maliit na amount lang yun, dapat worth it eh. Kasi ako, bumili ko, 130 plus lang. Nakailang 1,000 kilometers sa akin yun. Naipunta ko ng Baguio, naipunta ko ng Manila, ng airport. Wala, hindi ako tinirik nun. Kahit ano pa, hindi ako nasiraan, whatever. Olongapo, Aurora, sa bundok, sa Baler. Good for you, man. Lahat. Bundok? Baler. It's a used car. 2007 yata yun na you're such a lucky guy. Auto. So, wala akong naging problema. It's only 130K. Halos 200K yung binili nung iba. Hindi na nila pinakinabangan. Siyempre, masakit sa loob yun. Nag-ipon ka eh. Dapat responsable naman yung mga magbebenta natin. Ngayon, hindi na natin issue yung mga sweetik na mga mandarabong talaga yan eh. Yung mga seller na yan, ang mga manluloko na talagang irresponsible. Ang issue natin dito, bro, grabe naman, is yun. Paano ba nating masusolusyonan? Paano ba nating mabibigyan ng assurance yung buyer? And at the same time, ay mabibigyan din natin ng kapanatagan loob din, syempre, yung seller. Kasi minsan naman, may mga abusive din na seller. Buyer. Wala nang gagawin niya, kundi may bubulabugin. Buyer and seller. Bubulabugin naman yung seller, di ba? So, paano nga ba? Paano natin gagawin paraan yung mga ganyan? Siguro, pag-usapan natin, tanungin natin tong ating kabayan dito na guest, di ba? So, yan. Subukan nating isa-isahin. Ano ba yung mga dapat? Sandali. Salamat. Meron ako dito, tinignan ko dito sa website ng KGG dito sa Canada, yung checklist nila when buying a used car. Hindi na natin ipapaliwanag lahat. Iano lang natin yung wala sa atin sa Pilipinas. Siyempre sa atin, i-check natin yung exterior, number 1. Dito yan, yung interior, diba? Meron ka rin naman yan. Ito, wala tayo nito, yung Carfax report. So, dapat kasi yung mga mamabatas natin talagang i-obliga yan eh. Yung Carfax report, dapat meron din tayo. Ano ba yung nasa Carfax report? Yung accident history, lahat yun. Service and maintenance history, outstanding payments, number of previous owners, vehicle usage, kung ito ba ginamit na rental, taxi, or whatever, unfixed safety recalls, kung siya ay may history ng recall sa mga vehicle, tulad yung ibang mga brand natin. Lahat naman, almost ng brand, may mga recalls eh. Pasok ba sila ron sa year na yon, no? Then, approximate odometer reading. Yan, wala tayong ganyang, baga, bara-bara tayo dyan eh. Kung ano lang yung alam natin, ano lang sabihin minsan nung seller at saka yung kasama ninyo na may alam, yun, doon ka na nagbe-base. Pero kulang eh, di ba? Wala ka namang assurance. Paano kung bumigay nga pagkayari?
Mhm. So, meron din silang maintenance booklet, ang mga sasakyan, Okay. may maintenance booklet yan para Mhm. kitang-kita mo kung mapapakita sa'yo kung ano yung mga pinaayos Oo, lang. yun nga. In short, history din nung paano siya Oo, ginawa. Yan. Di ba, maintenance. Brad? Ganun siya. Meron din naman sa Pinas maintenance book. Yan. Marami siyang sasabihin. Baka may iba ka pang gustong sabihin tungkol dito. Opo, Oo. opo, Okay. Brad. Okay. Test drive. Yung mga Mas mababatas naman yan. niyan. Siyempre, itetest mo yan eh. Ito, Ba? meron sila rito, no? Number 6 nila is professional vehicle Ano pa? inspection. Test drive. It's like meron kang third party. Yeah. Absolutely. Hindi ito yung mekaniko nung may-ari nung binibentang sasakyan. Di sa atin kasi sa Pilipinas, may sarili silang ano to, mekaniko, di ba? Masama yan. Mas maganda nito, merong isang shop na registered na mag-check nung mga vehicle nila na hindi sakop nung may-ari nung seller para ma-assure yung buyer, 'di ba? At ganoon dito, pwede mo siyang i-certified pre-owned vehicles. Pag sinabi mong certified pre-owned vehicles, na inspection yun, buong sasakyan, lahat yun, na inspection yun. At kapag binili mo yung sasakyan at mayroong problema, ang hahabulin mo yung nag-inspection. Pwede na nilang, bahala na silang gumawa doon. Tambutso. So, kahit paano, meron kang assurance. Di ba? So, yun yung pwede natin sanang gawin sa Pilipinas. Merong isang third party na nasa gitna na mag-check kung talagang yung sasakyan ay okay. Kaya lang, grabe naman kasi ang corruption sa atin. Hindi pwede. Pag may third party na gano'n, bahala na. Kaya lang, yun yung mga butas eh. Minsan sa atin eh. Ano bang palagay mo ron? Ano naman ang problema kaibigan? Yung merong third party na private inspector, professional vehicle inspection. Meron pang isang i-inspection sa atin, ng magagaling mga binibentang sasakyan na yun na hindi siya kikita yan. Sakop Ayos yan. nung seller. Walang ano yung seller sa kanya. Walang connection supposed to be. Yun. Para neutral siya. Makikita na talaga kung ano yung ano ng sasakyan, kung merong talagang minor issues, at least alam mo may-ari kung may minor issues. May mga ganun. Okay. So, yun. Mag-election pa naman, di ba? Ano, palagay mo? Pwede nating i-ano yan. You're making sense, man. I-request yung mga magagaling na tatakbo natin dyan. Pwede, pero... Kahit sa lokal na pamahalaan, pwede yan. Mga kasama natin yung politiko rin. Lalo na kung ang talagang business do sa lugar na yon ay maraming seller. Ganun eh, may mga lugar na maraming tama naman siya. Used car sellers. Tama ka naman yan. So, pwede silang gumawa ng local na batas, no? Na magkikreate ng isang independent body para mag-check nung mga ordinansa, no? sasakyan na yun every time na may bibilhin. Diba? Halimbawa, bibili ko ng sasakyan, kukontakin yung third-party inspectors na yun para babayaran yun, siyempre. May bayad yun. Dito may bayad din naman eh. Tumatalino ko ng joke. Usually, siyempre, depende na sa batas natin kung ang gagawin nila, ang magbabayad is yung, pero supposed to be, ang magbabayad nun yung seller. Siyempre, ibibenta niya yun eh. Siya ang magsisigurado para masigurado niya na maganda yung kanyang binibenta at matino. Yung seller. Babayaran niya yung independent inspector. Ang independent inspector ay isang malaking shop, sabihin natin, ng mga group of mechanics, expert mechanics, na kinontrata ng government o ng local government para i-check yung ibibenta mong vehicle na yan. Kung yan ay okay talaga. Siyempre, di ba? Eh, kapag seller ka na, yung mga seller na talagang may issue yung mga sasakyan, hindi na ipapacheck yan. Kasi alam nila sa sarili nila na may issue yun. So, yun yung kulang natin.
dyan sa atin O gagawin sa para bayan, magkaroon ng assurance ni yung Vice bibili. Mayor at Kahit na nga konsehal. ba sabihin lang nitong mga Siyempre. sobrang yayaman na seller na Pero to na lang yun. 100,000 lang naman yon, eh naghahangad ka pa ng Mm. natural. Kasi meron ka naman talagang makukuhang mga maayos na sasakyan, right, partner? Oo So, naman. ano pang Grabe kayo pwede doon. natin No. dyan? That's there, the incoming Oo. politicians. Mga Exactly. mambabatas. Gawa kasi sila ng batas na merong isang third-party professional vehicle inspectors na Don't dare check them. nung mga sasakyan na binibenta. What do you think of that? Okay. So, yun para solusyon, di ba? Oh, Hindi yeah. tayo dadagdag pa ron sa I'm thinking about it. kaguluhan, sa chaos na nagaganap ngayon na Those politicians. makikipagbalitaktakan tayo na walang maloloko, walang magpapaloko. Hindi ganoon ang mundo. Kailangan nating i-neutralize yan. Kailangan nating iayos yan. Paano nating susolusyonan Wala namang yung katapusan. ganyang malaking issue at malaking problema. Siyempre, pag bibili ka kahit na used yan, gusto mo naman yung maayos yung mabili mo. At kaya yan iayos. Kaya gawin yan ng mga seller kung gustuhin nila. But they don't want to spend much money on it. They just want, earnings. Yan lang eh. Yun yung masakit dun eh. Sana, pag responsible ka kasi siyempre, ipapacheck mo yan. Pinatatakbo pa nga yan eh. Kukondisyon mo yan eh. So, bago mo siya ibenta. Although, marami naman ganun. Marami naman tayong mga responsible na sellers pa rin. Kaya nga lang, yun nga yung mga pumuputok ngayon sa balita, mga nakikita natin sa social media, ay yung mga irresponsible sellers at nangangatwiran pa, itong mga irresponsible na to, which is not good. Kasi parang sinasabi mo na pag binentahan kita ng bulok, tanggapin mo yan kasi bobs ka tinanggap mo yan eh. No, hindi ganun. Hindi ganun ang mundo natin. We need to correct what is wrong with our system. Mali yun na sasabihin natin na tatanggapin mo na lang dahil hindi mo alam yung nabili mo yung mali, may sira pala. How about you? Any last word, pre? Yan. Okay. Thank you so much. Gusto niyo magpakilala ko pa? Ulit-ulitin ko ang ating isang kaibigan. Bagong hari po ito. Bagong hari. Ayos na yun. Gusto ko naman yung mga kaya ang tawag po sa kanya ay iniisip Rookie. mo. Ay, dahil siya ay hari, siya po ay si Haring Rookie. Salamat din. Yan, tatandaan po nyo, si Haring Rookie, kasama natin dito. May dugong katutubo po yan. Mula sa Pinas, pumunta ng Alberta, isang katutubo, isang hari, Haring Rookie. Bago lang. Kaya, thank you so much. Haring Again, Rookie. subscribe. Let's talk about whatnot. Meron. Thank you very much.